Hello guys, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin, nagkakwentuhan kami ng ating puting kabayo at syempre, natanong ko kung ano ang pwedeng mangyari sa impeachment hearing ni Inday Sayad, ano ba ang kanyang mga nasasagap na mga balita at ito kaya ay tumatama sa aking pagpapalagay. At medyo tumpak, halos nagkakatulad nga po kami. At ito ang kanyang ibinalita. Okay, guys patungkol sa impeachment, parating na impeachment hearing nitong si Inday Sayad sa Kongreso, no? Now, guys, si Inday Sayad mas malaki ang posibilidad, malaki ang posibilidad na sadyang hindi na siya a-attend sa hearing, no? At ang kanilang sagot na answer ad cautelam ay talagang pagpapakita raw na ito ay talagang wala silang interest na harapin ang impeachment hearing ng Kongreso. Bagkus, hintayin lang nila na ito ay kusang umakyat sa Senado. Dahil kung saan, andun nga naman ang mas malakas at mas may tsansa na talagang siya ay ma-acquit, okay? Ngayon, sabi ko, paano ngayon ang mga ebidensya na ang mga subpwena sa mga bank accounts niya at sa mga sa SALN niya, di ba? So, yung mga discussion doon, hindi na ba niya ididepensa? So, sa madaling salita kasi guys, ang hindi pag-attend ni Inday Sayad roon, wala na. Kumbaga, parang wala na, pinababayaan na lang niya at tinatanggap na lang niya ang kanyang magiging kapalaran na ito ay aakyat sa Senado. At yun naman talaga ang plano nila, no? So talagang hihintayin na lang na umakyat sa Senado at hindi na sila magsasasagot dito sa Kongreso sapagkat hindi naman pwedeng ang abogado nila ang sumagot, no? Hindi yan parang korte na pwedeng yung abogado magsasagot, hindi ho pwede. Sapagkat yung abogado assistance lang ang pwede nilang gawin, no? Pero hindi sila pwedeng maging tagapagsalita mismong sa hearing sa Kongreso. I think even sa Senado parang pwede yata. Pero sa Kongreso hindi pwede. So abangan lang natin sa Senado. So ang sigurado maiakyat talaga yan, no? Aakyat talaga yan sa Senado dahil nga sa plano ni Inday Sayad na hindi pag-attend. So ngayon, ang maganda nito, oy Inday Sayad, gulatin mo naman kami. Gulatin mo naman kami, di ba bloodbath? Di ba matapang ka? So gulatin mo naman kami. Gulatin mo kami yung bang masusurprise kami na yung bigla kang a-attend. Ganon. Kasi guys, pag si Inday Sayad ay umattend, kagulat-gulat talaga. Pero tulad yan ang sinabi ng ating puting kabayo, guys, mukhang walang plano, okay? Walang plano at ang plano ay paratingin na lang talaga sa Senado at kung ano mangyayari doon sa mga bank accounts niya, kumbaga kamwat may na lang daw. Bahala na daw. Pero guys, sinusubukan ngayon nila na may isa pa silang opsyon at ito ay hindi pa naman final pero mukhang gagawin nila. So hintayin natin kung talagang gagawin nila ang pagsasampa sa Supreme Court, no? At ihingi ng TRO para wag makapag patuloy itong impeachment hearing ng Kongreso. So isa yon sa option nila tinitingnan para sa ganun ay ma-prevent ang pagsubpwena ng kanilang mga bank accounts, no? At ang pag-testify nitong si Caramil Madriaga, di ba? So, yun ang pangalawang talagang susubukan nila. So, pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. So, hintayin natin kung itutuloy ba nila. Pero mukhang parang itutuloy yata. Ang problema lang nila, hindi nila alam kung paano. Dahil ang Kongreso napakasinop ngayon sa pagsunod. Ang Kongreso ngayon ay talagang sumunod sa ipinag-utos ng Korte Suprema. So, ewan ko, total, magagaling naman itong 16 na abogado ni Inday Sayad, di ba?
So, kaya nga ang advice nila sa sobrang galing talagang matuso na rin, tuso na rin ano. Sabi ng mga ito siguro, Inday Sayad wala naman talaga tayong mapapala sa Kongreso dahil talagang matutuloy at matutuloy yan. So, ang pagtuunan natin ng pansin ay ang Senado. Okay? So, kaya ngayon guys, ano tawag yun? Gugulatin tayo ni Sayad kapag umattend siya. Sabagat malamang-lamang ay hindi po talaga attend si Sayad sa House of Representatives. Mukhang sa Senado lang Now, yung sa Senado, 'di ba, merong siyam na makatae block diyan So, sabi ko nga sa inyo kung naalala ninyo parang may babaliktad. So, abangan natin at yan ay malalaman lang natin kung totoo. Kung totoo ang nasasagap na ating kumputing kabayo na talagang may babaliktad, May babaliktad at susurpresahin na lang tayo dahil nga sa pag-asa na baka sa yung susunod na administrasyon na hindi naman si Sayad na at hindi naman makakatakbo yan, dahil sa kaso nila sa flood control, mapapagbigyan kahit makapagpiyansa man lang. Pag itong tumakbo na, umandar na. Anyway, umaandar po ang investigasyon sa flood control dyan sa mga kila Joel Islord, at binalik na ng DOJ sa ombudsman. So, meron na silang recommendation, So, ipa-finalize na lang ng ombudsman yan. Siyempre, sisilipin pa rin yan. Tapos, ayun, iaakit for sure, sigurado yan, iaakit yan sa Sandigan Bayan, yung mga kaso na yan nila Joel Islulong, Pero guys, so yun ang aabangan din natin, Pero tayo ay maging mapagbantay. Bilang mga mamamayan, mga kabibiyen ko, magbantay tayong mabuti, ha? Dahil talagang bantayan natin at i-public pressure, Ilagay natin sa pressure cooker itong mga senador. Tingnan natin. So, magbantay talaga tayo, guys, at mag-ingay sa panahon ng impeachment. So, yan. At ako talaga, mag-iingay talaga ako. So, mag-ingay tayong lahat sa impeachment na yan para maramdaman ng mga senador na talagang nakabantay ang taong bayan. Wag na nating intindihan mga didilis na iilan lang naman yan. Ang mga kanilang puro trolls na lang. So, tulad ng sinabi ko target lock. So, tatargetin talaga nila ang Kongreso ngayon itong mga darating na araw Anyway, sinisimulan nila nakikita ninyo naglabasan na si Toby, isa ng narratives nila si Toby, anong pangalan nito? Mike Diferencia, tapos pati yung taga Cebu. Yung Jun Abines ba? Iyakin si Jun Abines, naiyakin. Pag na-arresto, laging umiiyak. Dinadamay pa lahat ng mga taga Cebu. Hoy, Bobo, taga Cebu rin ako. Kaya wag mong idinadamay ang mga taga Cebu. Nagbabanta-banta pa sa mga congressman, hinayupak na yan. So yun lang. Yung mga bobong didilis at may sahid dyan, tatay nyo ay karton Ang tatay nyo pati preso. Ano pa? Matilig yung mga bobo at may sahid sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!